Hello, Far Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ano kaya itong mga messages para sa inyo itong next 7 days? Tignan natin. If you are new here nga pala, please don't forget to subscribe. Ako nga pala si Purple Teen. And syempre, don't forget to tap the bell icon. And for those na interesado naman sa private or personal reading, visit Purple Teen Facebook page. Doon po kayo mag-PM kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Yung link at details nasa description below. So, you have light. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Okay? So, this is an illumination, a revelation, no, that things are coming clear for you kung nalalabuan ka man, no, or magshe-shed ng kaliwanagan doon sa mga bagay na kailangan mong malaman kung ano yung totoo. Okay? So, ayan, may mga bagay na mabibigyan ng ng clarity, ng kaliwanagan. If you are looking for an answer or answers, pwedeng ito na yun, no? A magical gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown. Yet, this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. So, this is, a breakthrough na paparating para sa iyo. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, no? So, ibig sabihin, you are entering something new or parang gagawa ka ng transformation o pagbabago sa sarili mo, or you are braving to face something, kung ano man itong papasukin mo or gagawin mo, no? Ibig sabihin, magte-take a leap ka or magte-take ka ng risk or susubukan mong gawin itong bagay na to, lalakasan mo yung loob mo. Okay? Ayan, oh. So, kahit na kahit na unknown daw itong bagay na papasukin mo, pwede kasing nandoon yung mga good things na naghihintay para sa iyo, no? Ayan, no? It is time to step boldly forward. So, this is, pagtitake nga ng step, ibig sabihin, pagiging matapang na sumubok or umpisahan kung ano man itong gagawin mo, yung dapat mong gawin, no? Pagtitake ng risk, pagtatry. Inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun. No, this is just a simple reminder for you, fire signs, na kailangan mo ring mag-enjoy, mag-have fun. O, diba? Ito yung sinasabi sa iyo. Do something silly. O, diba? Gumawa ka ng something na ikakasaya mo, no? Ikaka-excite mo, o basta anything na gagawin mo na magbibigay sa iyo ng positive na na feelings, no? Or mag-e-enjoy ka, matutuwa ka, or magiging masaya ka. Lost and found. What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost. So, ibig sabihin ni Tetch is, ito ay may mare-recover ka kung ano man itong bagay na to na pwedeng nawala sa'yo. No? Mahahanap mo uli. Tutulungan ka daw ni si
Lost and Found Fairy. O, di ba may gano'n? Nakala ko dati yung mga Lost and Found sa may ano lang yan, sa school. Di ba naaaminin nyo guys, yung mga batang 80s dito, yung mga textbooks natin nung maliliit pa tayo. Yung, ano yung dapat gawin kapag may napulot kang wallet na hindi sa iyo? Di ba? Yung mga ganun yung mga pa-exam dati. Tapos, ayun, isosoli ko po ito sa Lost and Found Department. Kahit saang establishment noon, kahit saang lugar merong Lost and Found. O, diba? Ayan yung message sa iyo ng iyong fairies. So, I'm using nga pala the Oracle of the Fairies. So, meron akong fresh video unboxing nito. So, hanapin nyo lang yan sa aking playlist, guys. At para sa mga deck collectors like me, pwede nyo pong panoorin. Marami na po akong videos dyan. And yung mga timeless readings ko, tsaka yearly readings, hanapin nyo na rin. Baka hindi nyo pa napapanood. Ano pa? Fire signs. Ano pa yung mga mensahe para sa iyo? Finding sanctuary. Distant thunder. Okay, ito muna. Finding sanctuary. Opening to your spiritual source. Ayan yung image niya. Titigan nyo. So, ibig sabihin nitong finding sanctuary is kailangan mong mag-rejuvenate, no? So, ibig sabihin, di ba, nadideplete yung ating mga energies minsan. So, normal lang yon. Kumbaga, in scientific view, kapag gumamit ka ng energy, di ba, nauubos din eh. No, kumbaga nadideplete yung energy na yan. Same with vitamin C. Diba yan yun yata yung first na nadideplete sa katawan natin. So, ibig sabihin, the more na ginagamit natin yung energy or etc. is nadideplete, na uubos. So, may time na kailangan mong i-replenish. No, ibig sabihin, kung yung drum ng tubig, palagi nyong iniigiban yan, pero tuwing ginagamit ninyo, nauubos yung laman, no? Same with other things, hindi lang doon sa drum ng tubig. So, yan, kagaya natin mga humans, nade-drain din tayo, and may time na kailangan nating maghanap ng way or place, or alam mo yon, and kung mapatao man ito, bagay or place na alam mo yon, yung mare-restore itong mga na-deplete sa atin, no, para tayo ay mapuno uli at ma-recharge. Ito yun. That is finding sanctuary. So if you are afraid, di ba minsan may mga takbuhan tayo, finding sanctuary pa rin yun. Ang ibig sabihin, ito yung bagay or tao na doon tayo tumatakbo pag kailangan natin ng blank. Halimbawa, kailangan mo ng comfort. Nung maliit ka pa, kanino ka tatakbo? Di ba usually sa parents natin? Kasi sila yung unang-unang nakagisnan natin since birth. Di ba? And minsan naman, if you are struggling or nakakaranas ka ng mga challenges sa buhay mo, mabibigat, kanino tayo tatakbo? Kay God. No? Number 1, kay God. Siya lang ang pinakadakila at pinakamakapangyarihan, and siya yung creator natin. No? So, ibang sanctuary nila is simbahan. Kung magulo isip nila. Like me guys, eto walang halong biro I-share ko sa inyo yung kwento ko. No, nung bata-bata pa ako, after ng school, dumidiretso ako sa simbahan. Doon ako nagdadasal kasi matahimik. Doon ko sinasabi lahat yung gusto kong sabihin kay God. Iba yung feeling na nandun ka sa templo or sa bahay ng Diyos. No? Sa isang sacred place. So, ito, parang ganun din ito. Depende kasi sa inyo guys, ano yung nafe-feel ninyong sanctuary or yung takbuhan ninyo. And kung ano tong bagay na kailangan yung i-replenish sa inyo.
sa sarili ninyo. Okay? So, minsan yung iba, ang sanctuary natin is yung loved ones natin, iba-iba. No? Maraming mahalagang bagay na pwede. So, meron ka ring distant thunder, clear the air. So, ibig sabihin na itong distant thunder na to is napipintong purification. So, ibig sabihin, distant thunder, di ba, pag narinig natin yung thunder, class, anong susunod? Uulan, di ba? O, di ba, pag narinig na natin yung thunder, alam natin na ang kasunod nun is rain. O, so, yun na yun. This is preparation. Preparation. Nafe-feel ko, this is preparation, anticipation. So, maghahanda na tayo. Pero ang sinasabi kasi nitong distant thunder is about cleansing and purification. Kasi di ba pag umuulan, bukod sa nadidiligan, yung kalupaan, yung mga halaman, nakakatulong, nakakalinis din, nakaka-purified. Ang alam ko, since ancient times, ang water is sacred, no? Ginagamit talaga nila itong pang-purify. Kaya nga po sa binyag, yan din yung ginagamit sa baptism, sa mga blessings, sa pag-cleansing, no? Imagine mo scientific, ano ba yung mga ginagamit natin panglinis, panghugas? Tubig. Ano ba yung base minsan ng mga ginagamit nating products sa katawan natin? Madalas tubig, no? Ano ba yung mga beverages na iniinom natin, kagaya ng mga naiinom natin ngayon, kagaya ng mga milk tea, soda. So, alam mo yon, may part pa rin yun na tubig, kahit sabihin mong may halo siyang ibang ingredients. No? So, ibig sabihin itong distant thunder is preparation sa pagpupurge. Kung ano man itong ipupurge mo sa sarili mo, sa sitwasyon mo. Ibig sabihin, merong kailangang i-purify, may kailangang i-cleanse. Okay? So, ano pa? Ascending the mountain, keep moving forward. Ayan. Kung ano man tong bagay na hinakaharap mo, no? Even mountains, ayan. Kung gaano man kataas itong kakaharapin mo, kalaki, itong problema mo is, ang sinasuggest sa iyo, ina-advise sa iyo ng card mo is to keep moving, keep going forward, keep moving. No, wag kang magki-quit. Wag kang titigil dyan. Kumbaga, no pain, no gain. No, walang glory kapag hindi ka nagpursige. No, kasi syempre depende yan sa iyo eh. Ano ba talaga yung, kung gusto mo talagang ma-achieve ang isang bagay, or kung meron kang kinakaharap na problema, magpapatalo ka na lang ba dito sa problem mo without even fighting? Diba? Ayan yun eh. No? Show them what you got. Diba? Kung may kakaharapin ka, pakita mo kung anong kaya mong gawin. Hanggang saan yung kaya mo. Give it your best shot. No? So, yun yung nakikita ko. Yung na-reveal ko dito. No? Pwede kasi itong magiging journey mo dito, sinasabi itong kinakaharap mo nga is magiging mahirap. Kagaya niyan, mga bundok. No? Yun yung symbol eh. Pero yun nga. Ang key dito is to keep going forward kahit mahirap. Kasi, alam mo yon, hindi ka naman mai-stuck dito sa place mo as long as gumagalaw ka. As long as nagpapatuloy ka. Reach mo rin yung dulong bundok kung ilan mang bundok itong kakaharapin mo. So, the key is to never stop. Yun. Huwag kang magki-quit. Magtuloy-tuloy ka lang dito sa iyong paglalakbay, sa iyong paglalakad. Okay? Ano pa? Fire signs. You have grounding. Go deep, explore your roots. So, siguro kailangan mo ng grounding right now. Kagaya nito, asan na ba yung card kanina dito? Meron yun eh, yung parang, parang, ito, yung purification. Yung parang ganun din siya. No? Parang, kailangan mo ng grounding.
Yung mga energies mo siguro baka hindi aligned right now. Kailangan mong i-correct, i-align muna. Okay? Baka yan yung sinasabi niyan. Take time to ground yourself. Yun yung sinasuggest sa iyo ng card na yan. Merong mga bagay na yun yung pinaka-importante sa buhay natin, and we need to focus dun sa mga yon, which is our priorities. O kung ano yung pinaka-valuable ngayon or significant ngayon sa situation mo. So, para hindi ka ma-confuse, no? Para hindi magulo yung mga energies mo yun, i-clear mo yung mga ibang energies na hindi dapat nandito, and ground mo yung energies mo, yung i-align mo yung chakras mo kung meron mang misalignment, no? And yun nga, yung advice is to focus on what's important para hindi sabog-sabog. Alam mo yun, hindi ka lalong mako-confuse, maguguluhan yung isip. Kasi yun naman yung dapat i-attend natin eh. Ano ba yung, di ba? Pag sa ER, so let's say may emergency case and you went straight to the ER kasi kailangan mo rin ng emergency attention. Halimbawa, ikaw, ang nangyari lang naman sa is nag-LBM ka, pero meron dong dumating na una ka, pero yung isa is mas nahuling dumating sa'yo, pero ang kaso niya is unconscious na siya. So, pwedeng hindi pa alam anong reason bakit unconscious yung patient. No? So, yun. The medical staff, yung mga medical practitioners, they were trained na alam nila, lalo na sa mga ER room, alam nila ano yung uunahin nilang pasyente. And ito yun. Ito yung parang sinasabi doon. No? Minsan kasi may mga confusion na dumarating sa atin na parang halos lahat ng bagay iniisip natin. Hindi, importante rin to. Hanggang sa nalito ka na. So, you have to focus. No? So, ano yung pinaka-importante right now? And yun, doon mo muna i-focus yung energies mo. No? Okay? So, tignan na natin yung iba pang messages sa inyo. You have Hierophant, the Devil. So, pwedeng may Capricorn energy with the Devil card. This is letting go of something na is no longer working for you, or pwedeng something that is dragging you down o lalo kang napapahamak. Ito, no? Takpan natin yung mga ayan. Ito, sinasabi lang ni Devil is, it's about time na dapat ma-realize mo na yung mga bagay na dapat mong i-let go. Kasi, walang patutungwang maganda. And the Hierophant, you need a spiritual advice right now. Baka iba sa inyo, nakakalimot na kayong tumawag sa Diyos. Nakakalimutan nyo na yung faith ninyo, kung saan kayo bininyagan. No? Kailangan ninyo ng guidance ngayon. Kasi mukhang nalilihis kayo. Nalilihis kayo netong Devil card. And 2 Pentacles. So, life is just a matter of juggling or balancing. Yun naman yung consistent sa buhay natin. Kasi may time na marami tayong problema, may time na nakakaluwag tayo. Pero ang pinaka-importante doon is yung moment na natataranta ka or yung marami kang problema. Kasi doon makikita kung paano mo i-juggling act lahat-lahat itong sabay-sabay na ibinabato sa iyo. No? So, ayan. This is kung paano tayo paano tayo mag-isip during those times. Ano yung magiging approach natin? Ano yung ating nawala ako sa sasabihin ko. Ano yung magiging approach? Ano yung mindset natin? How we cope? No, yun. How? Paano tayo makaka-cope during those situations? Doon tayo, doon nakabase yung ating survival.
No? Di ba sabi nga nila hindi binibilang kung ilan beses kang nadapa sa buhay. Ang tinitignan dun, kung paano ka bumangon doon sa iyong pagkakadapa. Okay? Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, thank you so much for being here. Sana nagustuhan mo. Don't forget to like and share this. Don't forget to subscribe kung hindi pa po ay nakaka-subscribe. Take care and God bless.